Kasi hindi ko talaga narinig yung tinawag niya akong buwang eh. I'm a mother, magulang ako. So, kailangan ko protektahan din yung mga anak ko na ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala, sira ang ulo kasi tinawag na Senator Cayetano na buwang. Kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang yung mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. Hindi ako papayag na mamulit muli yung ganung pinagdaanan nila kasi sa ethics complaint na lang siguro again, when and why did you decide to file an ethics complaint versus actually, umpisa itong ethics complaint ng Thursday. Sa hindi ko Wednesday, medyo in shock pa tayo dun sa nangyari ng Wednesday. But nung Thursday, nung napanood ko na yung mga video, kasi hindi ko talaga narinig yung tinawag niya akong buwang eh. Nung nag-send na lang sila ng mga videos, doon ka na lang nalaman na nung nakaalis pala ako, marami ko siyang mga sinabing masasakit. So, nung Thursday, I instructed my staff na pag-aralan kung meron ba talagang magiging basis yung ethics complaint. Kasi hindi naman natin na mag-file na alam naman natin na hindi mag-cause. So, sorry ma'am, what exact remarks yung patitingin nyo talagang pwedeng maging kasi nga na-reklamo sa Senator Cayetano? Well, unang-una maraming component yung complaint kasi now, well, aside from being a senator, si Senator Alan Cayetano is also a lawyer. And di ba, as a lawyer, meron din silang standard na sinusunod. And during the hearing, nakita naman natin na hindi lang yung standard of a senator, hindi yung standard din of a lawyer, yung na-violate niya during the hearing. So, number one, yung name calling na ginawa niya, yung sinabi niya na yung ang pangalan mo, Lourdes, hindi Marites. Tapos yung pangalawa nga is yung buwang. But sa akin, for me, yung pinaka-grave is yung pag-accuse niya na nagbibigay ako ng copy dun sa 10 radio interviews ko daw ng set of questions. So, bahagi din yun. And then plus yung kitang-kita during the hearing, napanood ko siya ulit, tapos I was reading the transcript, makikita niya na halos during the hearing on Wednesday, parang siya lang yung salita ng salita. Tapos every time mag-explain yung DPWH dun sa tanong nila, kina-cut off niya. Eh, diba, paulit-ulit naman nilang sinasabi na this is about a review. So, kung review to, bakit yung resource person hindi nabibigyan ng pagkakataon na mag-explain nung statements nila? What exactly are you expecting or do you hope to get from this ethics complaint? Sa akin, ang gusto ko is, una-una ayaw kong pangunahan si Senator Tol dun sa magiging ruling niya. But at the end of the day, we want to be vindicated na meron talaga siyang maling ginawa during the hearing. That does not reflect a senator or a lawyer. Hindi ba pwede na mag-usapan na lang po sa Senator Alan? Kailangan po ba na mag-file talaga yung for me, when the pronouncements were made during the hearing, ano na yun eh, kumbaga nabitawan na yung mga ganong salita, di ba? So, ang sa akin, babalikan ko, yung nangyari sa amin noong 2015, parang that time, pinalipas ko na lang, pinalampas ko na lang. But this time around, parang hindi na ako papayag na gawin niya ulit na yung paninira na ginawa niya. And I'm a mother, magulang ako, so kailangan ko protektahan din yung mga anak ko na ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala, sira ang ulo kasi tinawag ka Senator Cayetano na buwang. So this is not just about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ko, pinaiyak ako. Kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko,
pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And hindi ako papayag na mangungulit muli yung ganong pinagdaanan nila. Kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman maging isang magulang. Kung, di ba, parang if you're a parent, mas masakit pag yung anak yung nasasaktan. Eh, ganun yung nangyari sa amin noong mga panahon na yon. So this time around, hindi na talaga ako papayag na mangyari pa siya ulit. Ma'am, ano po yung magiging process? So, na-file niyo na po sa Office of Central, tapos kinuha Well, una, gusto ko rin magpasalamat kay Senator Tolentino because I saw yung pronouncement niya na i-hear daw niya itong complaint natin. So hopefully, pagbalik namin sa July 22, magkakaroon na ng schedule itong complaint. And siguro, ang sa akin, hindi ko naman siya minamadali. I want this to go through a process. Kung kailangan tawagin yung mga nag-interview sa akin, kung talagang may katotohanan yung pagbigay ko ng mga tanong sa kanila. I am more than willing to wait. And ayaw ko rin siyang i-pressure na mag-uwi ka agad. Kasi nga, gusto ko talagang makita ng lahat yung proseso na gagawin ni Senator Ton. Para din naman magkaroon ng basihan yung magiging ruling niya sa bandang mundo. Ma'am, doon lang po sa rules of the Senate, tama po ba this falls under yung rule na no senator under any circumstances shall use offensive or improper language against another senator? Yeah, bahagi yun ng complaint din natin. So maraming mga sections kasi na sa tingin natin na violating Senator Alan during the day. Ma'am, isa po iyon, ma'am. Meron pa po bang ibang like grounds for the ethics complaint? Meron pa. Siguro I'll provide you with a copy para mas accurate yung yung makukuha yung info. Ma'am, but what is your reaction po dun sa mga nagsasabi? For example, si Senator Robin during an interview, parang ang panawagan po niya is stick to the issue daw po, parang wag nang yung Makati tagin na dapat daw po mag-focus dun sa Senate building. What's your comment lang po dun sa mga ganong statement? Well, yun naman talaga yung gusto natin, di ba? To stick to the issue. Hindi naman tayo nag-umpisa ng name calling, yung allegation na nag-feed ako ng question. Hindi galing sa akin lahat yun. Galing siya kay Senator Alan. Nandun ako para talaga bigyang linaw yung pagpapatayon ng new Senate building. But ano nangyari? He ended up calling me names during the